Good morning po, Kuya Melvin. Okay naman po dito sa gawing gimba, makulimlim lang talaga. Pero parang sisikat na yung araw. Salamat sa Panginoon, makakapagsampay na rin. Makakapagsampay na rin po si misis ng kanyang nilabhan. At halos wala nang may suot dahil sa hindi pa sumisikat yung araw at nasira pa yung dryer namin. Pero ganun pa man ay napakabuti ng Panginoon. Yan. Yung ating po mga admin ay nagsimula na maglibot dito sa ating distrito at dito sa ating area, isama natin sila sa panalangin na walang maging aberya sa kanila pong paglilingkod ngayong pong buong maghapon na ito. Kalakasan para ngayong araw, September 19. So tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at nagpapasalamat sa umaga na pinagkalob niyo po sa amin. Amin pong idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kaming tulungan na sa pamamagitan nito kami ay patuloy na lumapit at manampalataya. At tulungan niyo po kami na huwag niyo po kami bitawan. At alam po namin na kayo po ay laging nariyan para sa amin. At kami lang ang talagang lumalayo sa inyo. Salamat Panginoon sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pinaka-key text, Zechariah 13 verse 9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na gaya ng pagdalisay sa pilak. At sila ay susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto. Sila'y tatawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Aking sasabihin sila'y bayan ko at kanilang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. So napakaganda ng sinasabi ng banal na kasulatan na ang sinasabi po dito na tayo po ay dadalisayin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan daw po ng sa pamamagitan ng apoy, no? Kagaya ng pilak at ng ginto na dapat sa pagdalisay ng ating Panginoon, diringgin natin ang kanyang tinig at sasabihin ng ating Panginoong Diyos na tayo ay kanyang bayan o kanyang mga anak. Ngayon iba na no, mga anak na. Hindi na bayan kundi mga anak na. Sabi sa John 1 verse 12, no, ang Panginoon ay siya'y ating Panginoong Diyos. Yan naman ang ating reply. Napakaganda noong talata na ito. Yung text ng Panginoon, anak ko, at ating reply ay ang Panginoon ay ating Diyos. Sabi sa mga makalangit na dako, sa pamamagitan ng pagsubok, ay pinatutunayan ng Panginoon ang lakas ng kanyang mga anak. Malakas ba ang puso upang magbata? Ang konsyensya ba ay walang pagsalangsang? Nagpapatotoo ba ang espiritu kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos? So sinasabi po dito mga kapatid, totoo ba na tayo ay nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos? Paano malalaman na tayo mga anak ng Diyos? Ito ay tinitiyak ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsubok sa atin. Sa hurno ng pagdurusa ay nililinis niya tayo mula sa lahat ng karumihan. Dahil tayo ay anak ng Panginoong Diyos, maraming mga pagsubok ang darating sa atin. No? Pinahihintulot ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay subukin upang tayo ay dalisayin, linisin sa lahat ng ating karumihan. Yan, ibig sabihin, tama ang iyong landas. Nung tumanggap tayo sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas, maraming pagsubok sa ating daraanan. Yan ay dahil itinuturing tayong anak ng Panginoong Diyos. At syempre, threat tayo sa kaaway, di ba? At gusto tayong sirain ng kaaway kaya tayo ay sasalakayin. Papahintulot lang ng Panginoon yung pagsubok na kaya natin. Ipinapadala niya sa atin ang mga pagsubok hindi upang maging dahilan ng hindi kailangang sakit, kundi upang akayin tayong tumingin sa Kanya, upang palakasin ang ating pagtitiis, upang turuan tayo na kung hindi tayo maghihimagsik, kung hindi ilagak ang ating pagtitiwala sa Kanya, makikita natin ang Kanyang pagliligtas. So sabi po dito mga kapatid, ano po ang purpose? Kung bakit pinahintulot ng Panginoong Diyos sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin, para tayo ay tumingin sa Kanya. Para yung nakapaligid sa atin na pamilya natin na halos nakalilimot na sa Panginoong Diyos ay tumingin sa Panginoong Diyos. Manampalataya sa ating tagapagligtas.
at siya lamang ang paglingkuran. Di ba? At sabi po dito, makita natin na siya ang ating tagapagligtas. Ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang mga anak ay kasing lakas ng pagkamagiliw nito. Ito ay pagmamahal na mas malakas kaysa kamatayan dahil siya ay namatay para sa atin. Ito ay pag-ibig na higit na tunay kaysa isang ina para sa kanyang mga anak. So ibig sabihin mga kapatid, yung pagmamahal ng ating Panginoon mas matindi pa sa pagmamahal ng ina. Sapagkat ang nanay minsan ay nakalilimot sa anak. No? May mga magulang na iniiwan ng kanilang anak sa basurahan. No? May mga nanay na yung kanilang mga anak ay ipinalalaglag, pinababayaan. May mga ganyang nanay. Pero dito yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus, higit pa sa pagmamahal ng ina. Bakit siya ay namatay para sa atin? Bagamat hindi natin siya kilala nung una. Bagamat di pa natin alam kung sino si Jesus Christ, namatay siya para sa atin. Ang pagmamahal ng ina, ayan ang sabi natin, ay maaring magbago. Ngunit ang pag-ibig ni Kristo ay hindi nagbabago. Ano po ang sabi dito? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, wika ni Pablo, na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So sinasabi po dito na walang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoong Diyos. Walang makakahadlang sa pag-ibig ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Nagbabago ang pag-ibig ng tao. Pero yung pag-ibig, pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ay hindi po nagbabago. Kahit anong dahilan yan, kahit kamatayan man, kahit alin man yan, walang nagbabago sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At sabi po dito, sa bawat pagsubok ay mayroon tayong matibay na kaaliwan. Hindi ba ang ating tagapagligtas ay naantig sa pagkadama ng ating mga kahinaan? Hindi ba siya ay tinukso sa lahat ng paraan kagaya natin? O totoo naman kahit si Jesus Christ na ating Panginoong Diyos, di ba, sinalakay ni Satanas. Pinahintulot ng Ama na siya ay subukin. Para saan? Para ipakita at magbigay halimbawa sa atin na ang ating Panginoong Jesus noong nagkatawang tao ay hindi rin po nakaiwas sa mga pagsubok na ito sa buhay. Siya po ay dinaanan din. Siya ay nakakadama po ng ating kahinaan dahil siya po ay naging mahina rin bilang isang tao physically. Di ba? Tinukso siya pero hindi siya natukso. At hindi niya ba tayo inaanyayahan na dalhin sa kanya ang bawat pagsubok at kabalisahan? Inaanyayahan tayo mga kapatid. Yung lahat ng ating pagsubok sa buhay, yung lahat ng ating kabalisahan ay ibigay natin sa Panginoon dahil kayang-kaya ng Panginoon. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa ating tagapagligtas. Huwag nating suluhin. Kung gayon ay huwag nating gawin ang ating sarili na nahapis para sa kinabukasang mga pasanin. Dahil ang mga pasanin sa araw na ito na may katapangan at kasiyahan. Yun ang sinasabi na one day at a time. Yung mga problema, mga kapatid, hindi mo po pwedeng problemahin ang buong isang buwan. Kundi yung problema lang ngayon, yun ang dadalhin natin sa Panginoon. Yung hinabis ay ngayon na dadalhin sa Panginoong Diyos. Yung ngayong araw lang, pang ngayong araw lang. Hindi po yung kinabukasan. Dahil parami ang nababalo sa ganyan dahil pati yung kinabukasan na problema, pinoproblema, di ba? Hindi na makatulog, kaya yung problema ka. Ang pinakamaganda mga kapatid ay dalhin natin sa Panginoong Diyos ang lahat nating mga taing, ang ating pong mga kahinaan, ang ating mga pagsubok sa buhay at ang Panginoon ang tutulong sa atin upang tayo ay magabayan. Ang sabi pa dito, teka, nawala. Ayan ito. Ngayon ay dapat magkaroon tayo ng pagtitiwala at pananampalataya. Bakit? Ngunit hindi tayo hinihilingang mabuhay ng higit sa isang araw, sa isang panahon. Kaya nga one day at a time lang eh. Siya na nagbigay ng lakas sa araw na ito ay magbibigay ng lakas para bukas. Ayan. Kailangan natin magtiwala at manampalataya.
Ang sabi nga doon sa mahusay sa psychology, ayan, na yung ating pinoproblema at kabalisahan, 99% doon mga kapatid ay hindi naman talaga nangyayari. Yung mga pag-aalala natin kinabukasan, 99% doon ay hindi po nangyayari. 1% lang yung mangyayari sa pagkaalalahan natin. Kaya bakit tayo masyado mag-aalala? Di ba? Kailangan magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong mabuhay ng higit sa isang araw. Ang ibig sabihin, huwag mong problemahin ang kinabukasan, ang isang linggo, isang buwan, isang taon. Kundi ang problemahin mo lang yung ngayong araw, mga kapatid. You live one day at that time. One day at a time. Ayan, meron niyang isang awit, di ba? Napakaganda niyan. Ang kailangan natin para bukas ay pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Walang makakasugat ng kaluluwa gaya ng matatalas na pana ng kawalang pananampalataya. Kapag dumarating ang mga pagsubok gaya ng pangyari, huwag mabalisa o magreklamo. Bakit? Ang katahimikan sa kaluluwa ay ginagawang mas natatangi ang tinig ng Diyos. So kapag ka pala mayroong pagsubok sa buhay natin, huwag tayo mabilisa o magreklamo. Yan. Marapat na tayo ay maging tahimik at taimtim na manalangin sa Panginoong Diyos. Dahil ito yung pakikinig natin sa tinig ng Panginoon. Sa panahon pala na may pagsubok sa buhay natin, hindi tayo dapat mabalisa o magreklamo. Ang panahon pala na yan ay panahon ng panalangin. Yung time pala na yan ay panahon na tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos. Yan pala yung time na tayo ay sasamba sa Kanya ng maayos. Yan pala yung time na ang Panginoon ang paglilingkuran natin. Yan pala yung time na tayo ay talagang magsusumamo, dadalangin ng mahigpit sa Panginoon kapag may pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya lang karamihan ng mga tao kapag may mga pagsubok sa buhay, nababalisa. At higit sa lahat, nagrereklamo sa Panginoong Diyos. Panginoon, bakit kami pa? Bakit ako pa? Diba? Talagang normal sa ating mga tao yun. Na talagang sisihin ang Panginoong Diyos. Manisi ng iba. Diba? Pero ang dapat pala natin gawin ay maging tahimik, nananalangin sa Panginoong Diyos. May pagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Sabi sa 107 verse 30, natuwa sila sapagkat sila'y nagkaroon ng katahimikan. Alalahanin na sa ilalim mo ay ang walang hanggang bisig. Sabi sa 37 verse 7, ikaw ay mamamahinga sa Panginoon at matiyaga kang maghintay sa Kanya. Ayan, Kanyang pinatnubayan ka patungo sa isang daungan ng mabiyayang karanasan. So ang pinakamaganda mga kapatid, sa lahat ng alalahanin natin sa buhay, sa lahat ng mga problema natin sa buhay, lagi nating aalalahanin kasama natin ang Panginoong Diyos. Yun ang pinaka-the best din. No? Marami tayong mga problema, mga pagsubok sa buhay, ang pinaka-the best. Yung kalakasan para ngayong araw, ang Panginoong Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa buhay na ito na parang walang kapag-apag-asa. Kasama pala natin ang Panginoon sa ating kabiguan, sa ating kabalisahan, sa ating kalungkutan. Nariyan ang ating Panginoon, siya'y ating karamay. Kaya sabi dito sa Zacharias 13 verse 9, ipagpasalamat natin sa Panginoon, tayo ay kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay dinadalisay niya. Pinahintulot niya yung mga pagsubok, katulad sa pagsubok na dumating kay Jesus Christ sa kanyang bugtong na anak, upang tayo ay dalisayin katulad ng pilak at ng ginto. At nawa lagi nating dinggin ang tinig ng Panginoong Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Yun ang reflection ko dito, no? Yung ating mga problema, pasanin sa buhay, ay ilapit natin sa Panginoong Diyos. At ito'y gagaan sapagkat ang Diyos ay laging nakasunod sa atin. Ang Panginoon ay nariyan, karamay po natin siya. At sabi po dito, ang mga nananampalataya sa Kanya at nagtitiwala at hindi nababalisa at hindi nagrereklamo, ang sasabihin ng Panginoong Diyos sa Kanya, sila'y bayan ko, sila'y mga anak ko. At ang ating sasabihin sa Kanya, mga kapatid, ang Panginoon ay siyang ating Diyos na tagapagligtas. Kalakasan para ngayong araw, sino yung kalakasan natin?
ang ating pong Panginoong Hesus. Nawa mga kapatid, no? We live only we live one day at a time. Ayan. Huwag nating problemahin ang problema kinabukasan, kundi yung ngayong panahon lang na tayo ilalapit sa ating Panginoong Diyos. So ngayon pong umaga na ito ay patuloy nating idalangin ang bawat isa sa atin at ngayon din po isama natin sa panalangin ng mga kapatid natin na sunugan diyan po sa Manila. Grabe yung sunog diyan sa distrito ni Pastor Samuel Fernando. Ayan, diyan po sa bandang sa Tondo banda. So dikit-dikit kasi ang bahay diyan. So isama natin sa panalangin yung mga tao diyan na biktima ng sunog. Mga kapatid natin na karating ng mga distrito. Ayan, ang Pasay at diyan sa kamay nila na yan, yung mga district diyan ay nagtulong na rin yung iba natin mga kapatid. Nagatid na rin ng mga relief goods yung ating pong mga kapatiran sa lugar na yan. So sama natin sa panalangin ang mga kapatid din natin na mga namatayan sa mga oras na ito at ngayon din po isama natin sa dalangin ang mabuting kalusugan sa bawat isa. So ngayon po ay tayo ay mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Villasano pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoon. Muli po, happy Thursday po sa inyo pong lahat at patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa umaga na ito na binigyan nyo kami ng another day, another chance, another hopes, another love na nagmumula po sa inyo. Salamat sa lesson na ito na nagpapalakas ng aming pananampalataya na sa bawat araw na dumarating sa aming buhay, kayo ay aming kasama at di nyo kami pinababayaan. Salamat sa inyong kabutihan na hindi nagbabago. Salamat sa pagpapala sa araw-araw. Salamat sa paggabay sa araw-araw. At kami ay muling patuloy na natututo, patuloy na nagkakaroon ng pag-asa sa magulong buhay na ito. At alam namin na mga pagsubok na ito sa buhay ay lilipas din. At kaya kami ay samahan na makapag-focus po sa inyo na mawala ang aming mga agam-agam at pangamba sa aming mga buhay. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin yung mga kapatid namin na nasunugan dyan sa gawing Metro Manila kahapon. At nawa patuloy na sila ay i-comfort sa panahon na sila ay malungkot, na sunog ang kanilang mga bahay, tahanan, ang kanilang mga kagamitan. Ngunit ang buhay hindi nagwawakas sa ganitong sitwasyon. Alam namin nariyan kayo para sila tulungan muling makabangon, mas malalong maging matatag sa kanilang buhay, pananampalataya. Dalangin din namin patuloy ang mga bagong admins ng aming bagong nasasakupan sa kanilang paglalakad, paglilibot sa bawat lugar. Ay ingatan po sila sa pag-travel, makarating sila doon na ligtas at makagawa nila ang kanilang mga dapat gawin sa bawat sandali. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang mga pre-request ng kapatiran, sister natin, yung kanilang pamilya at saka yung kanilang pamilya ni Sister Elnora Mariano at pamilya ni na Dr. Medina. Comfort ang aming panalangin para sa pamilya na ito na nawala ng mahal sa buhay. Pagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pangailangan. Bigyan sila ng kalakasan ngayong araw na ito sa panahon na sila ay mahina sa kabila ng kalungkutan na nilang nararanasan. Dalangin din po namin patuloy si Sister Hannah Lopez sa kanyang patuloy na paggaling, nawa siya makalabas na ng ospital at patuloy na makapagpagaling sa kanilang bahay at ang kanyang kalakasan at recovery. Kaya hindi niyong kawayan bugtong sa kanilang gagawing revival reformation. Patuloy namin ito sinasama sa panalangin. At kaya din ang si Kaynel de la Cruz na siya ay may karamdaman sa panahon na ito. Samahan po siya sa kanyang magiging mahina upang siya ay maging malakas. Ngayon din si Brother Daniel Gonzalez sa kanyang patuloy na recovery. At ngayon din si Sister Melba Tapio Sienson. Kagalingan din ang panalangin namin kay Arian May Melihor, kay Brother Betoy Castillo, kay Ate Gloria Vicencio,
Gayon din kay Sister Teresita Reyes, gayon din ng kanyang mga anak at mga apo. Patuloy na ang Holy Spirit ang humipo sa kanila upang makasama niya sa pananampalataya. Dalangin din namin patuloy ang pasasalamat ni Sister Mirna Gonzales para sa kanyang unexpected blessing sa dalawa niyang anak. Nawa ito ay kanilang magamit at patuloy na maging pagpapala rin naman sa buong pamilya at sa iba. At ito ay kanilang ma-share hindi lamang sa pamamagitan ng physical kaya din sa spiritual, na maging sila ay sa pamamagitan ng kanilang testimony sa buhay, sila ay makapagpalakas ng iba pang mga kapatiran. Dalangin din namin patuloy sina Brother Ricardo Huncia sa kanyang kalakasan at total recovery. Gayon din si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Juning, si Lolo Edith, Angel Prenesa, Estrella Gargasin, Sister Ana Rosbel Hermino, at yung mga nagre-review na si Ma'am Berna at si Sister Allen Kahukom. Dalangin din po namin ang mga pamilya ng mga nakikinig ngayon, kasama na yung aming mga family na malayo sa aming lugar, at patuloy na ingatan po kami sa maghapon na ito, at sa patuloy na kalakasan at kagalingan at recovery ng iba pang mga kapatiran. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Risa Enriquez, si Ate Esther Lopez, si Marilita, si Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Harry C, si Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gargasin, si Claire Andaya, si Judelyn Perolino, si Ate Sally Sanchez na patuloy po nagtitiwala sa inyo, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Ang mga kapatid po nito kasama na iba pa namin kapatiran hindi namin nabanggit, ay ingatan po at pagpalain sa maghapon na ito. Bigyan kami ng patuloy na kalakasan one day at a time, at kami ay patuloy na titingin sa inyo, hindi sa aming problema. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin, salamat sa inyong karunungan, salamat sa inyong pagmamahal. Nawa ito ipagkaloob sa amin, hindi sa aming kagustuhan bagkus sa inyong kalooban at mabubuting mga plano para sa amin. Ito po ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.